Hi guys! Welcome and welcome back sa aking channel. This is Donna again. And for today's video mga mare ay isa pa ring summer pang negosyo recipe ang isishare ko sa inyo. Dahil sobrang init pa rin ng panahon mga mare ay talaga namang patok pa rin ang mga ganitong pang negosyo. At kung naghahanap ka nga mare ng pang negosyo recipe ngayong summer na madaling gawin sa maliit na puhunan lang, try mo namang gawin ang ganitong pang negosyo. So wag na nating patagalin mare, umpisahan na natin ang paggawa sa ating buko pandan con yelo or yung ating buko pandan halo-halo. At una na nga nating gagawin mga mare ay yung ating gulaman. So nagpakulo na po ako dito ng tubig and dahan-dahan lang nating ilalagay dito yung ating gulaman para po maiwasan natin na magkaroon ng buo-buo. Tapos ang next naman natin mga mare ay maglalagay lang ako dito ng 1/2 cup ng sugar. Para po may lasa din itong ating gulaman dahil isa po ito sa main ingredient nitong ating pangnegosyo recipe. Tapos ay hihintayin lang natin hanggang sa kumulo itong ating gulaman. At kapag nga kumukulo na mga mare ay pwede na nating i-turn off yung ating apoy. At kapag na-turn off nyo na po yung apoy mga mare ay hahaluin pa rin natin yan para po matanggal natin yung mga bubbles na nasa ibabaw. And then, next naman po ay itatransfer na natin ito sa ating mga molder o sa ating mga lagayan. At hintayin lang po natin yan na mag-set o tumigas bago natin islice sa maliliit na peraso or into cubes katulad po nito. At eto na nga mga mare yung mga gagamitin nating ingredients para po sa ating buko pandan con yelo or yung ating buko pandan halo-halo. Gagamit po tayo dito ng corn or yung ating whole corn. And gagamit din po tayo dito ng maliliit na sago. Pwede po kayong gumamit ng malalaki kung gusto nyo. Basta white lang po. And then yung ating young coconut or yung ating buko shredded. And eto naman mga mare yung ating niluto kanina na gulaman or buko pandan gulaman. And gagamit din po tayo dito syempre ng ating asukal and yung ating gatas at syempre pa yung ating crushed ice. At sunod na natin gagawin mga mare ay mag-a-assemble na tayo. So maglalagay lang po ako ng tag 1 tablespoon nitong ating mga ingredients dito sa ating cup. Para po sa ating mais mga mare ay maglalagay lang ako ng 1/2 tablespoon. Tapos next naman mga mare ay maglalagay na tayo dito ng ating asukal. Ang gamit ko po dito ay yung washed na sugar. Pwede rin po kayong gumamit ng white sugar. And then next naman po ay yung ating gatas. So para po sa aking milk mixture, kung gusto nyo pong malaman ay pwede po kayong mag-comment sa ating comment section para po ma-share ko sa inyo. Pero optional lang naman po yun, pwede po kayong gumamit ng evaporated milk lang. Ang gamit ko kasing gatas dito mga mare ay combination ng evaporated milk at condensed milk para po mas malasa and at the same time ay matamis na rin. So hindi na natin kailangan maglagay ng sobrang daming asukal. So ayan nga mga mare, naglagay na ako dito ng ating crushed ice. At after po nating maglagay ng crushed ice ay maglalagay na ulit tayo dito nitong ating milk mixture. Again mga mare, mag-comment lang po kayo sa ating comment section kung gusto nyo pong malaman kung ano ang ginagawa ko para sa aking milk mixture para po ma-share ko din sa inyo. And lastly, para sa ating toppings mga mare ay naglagay lang din ako ng gulaman at yung ating mais. So, ganun lang kadali mga mare at eto na ang ating napakasarap at napaka-refreshing na buko pandan con yelo or yung ating buko pandan halo-halo. Kung ano man po ang gusto nyong itawag dyan ay okay lang naman. At para naman po sa presyo nitong ating buko pandan halo-halo or buko pandan con yelo, pwede nyo po yung ibenta from 20 to 25 pesos each. Depende kung magkano po ang nagastos nyo sa mga ingredients na ginamit. So hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pang negosyo recipe for today. And thank you so much guys for watching and see you again on my next video. God bless!